Ito ang ating aabangan. Pag nagkatotoo na si dating Pangulong Digong Duterte ay naging lead counsel or abogado ng kanyang anak tungkol sa impeachment trial, magandang abangan ito dahil welcome kay Congressman Jinky Luistro ng lalawigan ng Batangas na isa sa mga prosecutor do sa 11 prosecutor na binuo ng Kongreso para patunayan, idepensa ang kailang article of impeachment o kaso impeachment laban kay Sara Duterte. Walang problema, sabi ni Congresswoman Luistro, kung si Duterte. Sa tingin ko naman po, pwede kasi sa court lang yata bawal yung magkarelasyon, mag-ama, magkapatid o anumang relasyon sa korte yan, judicial body, parang hindi tayo nakakakita ng ganon. Okay? Pero dahil impeachment trial ito, hindi naman ito korte, so palagay ko pwede nga na mag-abogado si dating Pangulo Duterte. At dito natin malalaman. Kasi nung Pangulo pa si Duterte, lagi sinasabi niya, siya ay matagal na prosecutor, marami siyang hinawakang kaso, para bang eksperto siya. Bilang prosecutor, bilang abogado, ganun ang dating eh. Nung siya 6 na taong presidente, lagi niya sinasabi hanggang ngayon na siya ay matagal na prosecutor, kaya alam na. O di tama-tama ito. Sana payagan din ng kanyang pamilya at ng Senado na maging lead counsel ni Sara Duterte sa impeachment trial ay itong si Duterte. Malalaman natin itong galing nito, kung anong galing meron siya bilang taga-usig or bilang defense counsel. Kasi siya ay dating prosecutor bago naging mayor, bago naging presidente, bago naging congressman, naging presidente, ay ngayon ang mangyayari dito, defense counsel siya. Siya yung magtatanggol doon sa akusado, doon sa i-impeach na kanyang anak ni Sara Duterte. Ito naman sina Congressman Luistro at 11 pang 10 pa niyang kasamahan, siya naman yung prosecutor. Siya yung magiging taga-usig. So magandang abangan ito. Duterte laban kay Luistro na parehong magaling na abogado ang siyang maghaharap sa trial. Tingnan natin. Si Luistro bilang mambabatas, alam na natin yan. At alam na ninyo mga kababayan, Luzon, Visayas, Mindanao. Kung nakikinig kayo ng mga public hearing, Wadcom, Blue Ribbon Committee, Appropriation Committee at iba pang hearing sa Kongreso, ay nakita naman natin. Ibang klase ang mga hataw, ibang klase ang kanyang mga paglilikture at pagtatanong under the law. Kasi nga siya pala ay talagang magaling na abogada. So tingnan natin ito. Duterte versus Luistro sa impeachment trial. Yan ang isa sa aabangan. Ang patutunayan ng prosecutor ng side ng Kongreso ay yung betrayal of public trust, graft in corruption, okay? Bribery, may pagsisinungaling pa. At siyempre, kasama dyan yung issue ng pagbabanta sa buhay ng Pangulo, First Lady at Speaker of the House. At yung di umano'y ill-gotten wealth. Pero sinasabi ni Congressman Luistro, ang pinakamabigat na nakikita niyan talagang mahirap patunayan na totoo, mahirap patunayan at na hindi natama ang paggastos. Ibig sabihin, nakikita ni Congressman Luistro, mahihirapan si Sarang idepensa yung confidential fund. Yung confidential fund na kung saan napunta, yung daan-daang milyon na wini-withdraw sa bangko, yan ang mahirap daw patunayan at mukhang doon nakapokus si Luistro. Kasi kung yung mga gunita ay 4 na beses nag-withdraw ng 125 million doon sa isang bangko, government bank pa yan sa may Mandaluyong. Okay? Confidential pa yon. Inamin nyo nung Acosta na siyang nagpunta sa bangko at nag-withdraw ng ganong kalaking pera. 4 na beses o kalahating milyon yun. Kalahating billion, 500 million yun. Kasi 125 times 5, di ba? O, di ba? O 125 times 4, ayun. So, 500 million plus yung 33 cheque na lagi kong binabanggit na 37 million ang isa. Yan ay on record sa komite. At yun ho yung pagbabasihan ng prosecutor. Kung paano yung depensa yan ni Duterte kung siya magiging abogado ay ating aabangan talaga. Matindi po ito. Okay? So, ano yung masasabi dyan? Di ba? Hindi lang natin aabangan kung si Sara ay dadating o hindi doon sa trial,
Pero ang ating aabangan, kung si Duterte ay magiging abogado talaga ng kanyang anak, yan. Debate po yan. Bawal ang murahan dyan. Bawal ang pikon. At ang pikon sa korte or dyan sa trial, talo. Tingnan natin, hindi naman pwede siya magmura doon dahil hindi papayagan ng mga senador judges na magmura ang dating Pangulo kapag nakipagdebate niya sa mga galing na abogado na kinuha at binuo ng Kongreso bilang mga prosecutor o taga-usig. At siya magtatanggol dito sa kanilang kaso na ipinail or impeachment case na kanilang ipinail against Sara Duterte. Ano ang inyong masasabi dyan? Please like and share yung ating mga video na makarating sa mga kinaukulan. Okay? At ito pa. Halos lahat ng congressman na abogado na prosecutor kasama doon sa 11, lahat sinasabi nilang malakas ang ebidensya. Malakas itong kasong ito. At naniniwala silang kaya nila na mapatunayan sa impeachment trial kung kailan ito, hindi natin alam. Kaya kung ganyang katindi ang paniniwala ng mga prosecutor na malakas ang kailang mga ebidensya, ang tanong natin dito, kaya bang makumbinsi ng mga prosecutor ang mga senador judges? Yung mga senador na siyang boboto ng pwedeng acquittal or pwedeng guilty. Siyempre, kung susundin natin ng mga prosecutor, gusto nila guilty. So, kaya ba? Doon tayo din nakakasiguro. Kaya napakahalaga ng magiging papel or reaksyon ng taong bayan at pagtutok ng taong bayan sa paglilitis. Kasi ang taong bayan, pag nagsalita, sa ayaw sa gusto nilang aminin, mapipressure ang mga senador. Dahil ito'y political, technical, and legal. So kahit na isang tambak o isang sako o 2 sakong ebidensya na magpapatunay, pero kung ang tingin ng mga senador dahil kampihan, acquittal pa rin, ang taong bayan ang bahala dyan. Yung mga senador na re-electionist o kakandidato, hindi yan tutulungan ng taong bayan. Kaya mahalaga po kayo. Live po yan, tandaan nyo. Ilalive yan sa television, sa social media, sa radyo, kaya madidinig natin lahat. Kaya mahalaga ngayon pa lang sinasabi ko sa inyo, ang participation ng taong bayan na mag-comment, mag-react, hanggang sa ma-pressure ang mga senador, manindigan sila ng tama, manindigan na naaayon sa ebidensya, hindi manindigan dahil kapartido, dahil kaibigan, dahil naaawa, dahil may utang na loob. Hindi po yun. Kailangan yung ebidensya ang pagbabasihan kung ano ang nakikita nila at nakita ng taong bayan, sana magkaparehas. Kasi mas mabilis mag-decide, mas mabilis makakita ng tama o mali ang audience, ang taong bayan. Tayo yun. May karapatan tayo, taong bayan, sa buong Pilipinas, sa buong mundo, dahil pera natin ang pinag-uusapan dyan. Pera natin ang gagastusin sa trial. Pera natin ang nakataya dahil graft in corruption, betrayal of public trust. 612 million ang pinag-uusapang pera dito, intelligence at confidential fund ng Office of the Vice President at saka ng noon ay Secretary ng Department of Education. Kaya samahan niyo ako at ang aking mga channel. Tayo magbabantay dito dahil tayo may karapatan at obligasyong alamin kung ano ang mga pwedeng mangyari. Kung kailan, hindi pa natin alam yan. Okay? Standby lang po kayo. At manatili dito sa ating mga channel, Mike Abby Opinions at MA Pinoy TV.